Ayon sa mga ulat, ang gobyerno ng Iran ngayon ay sobrang kinakabahan at nakikiusap sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan tulad ng Saudi Arabia na subukan nilang mabawasan ang galit ng Israel matapos ang missile attack na ginawa ng Iran nitong nakaraang buwan. Ayon sa ilang sources na nakausap ng CNN, umaasa ang Iran na kung hindi man nila mapigilan ang matinding paghihiganti ng Israel, makakahanap sila ng mga kakampi na makakatulong protektahan ang Tehran. Ang pag-aalala ng Iran ay nagmumula sa kawalan ng katiyakan kung makukumbinsi ng Estados Unidos ang Israel na huwag bombahin ang mga pasilidad nuklear at mga planta ng langis ng Iran. Bukod pa rito, ang pinakamahalagang proxy militia ng Iran sa rehiyon, ang Hezbollah, ay humina ng husto dahil sa mga operasyong militar ng Israel sa mga nakaraang linggo. Ang kahinaang ito ng Hezbollah ay dagdag na nagpapalakas sa alalahanin ng Iran tungkol sa posibleng pag-atake ng Israel sa kanilang mga pasilidad. Samantala, nakikipag-ugnayan ang Estados Unidos sa Israel patungkol sa kanilang mga plano kung paano tutugon sa atake ng Iran noong Oktubre 1. Malinaw na ipinahayag ng mga opisyal ng US na ayaw nilang atakihin ng Israel ang mga nuklear na pasilidad o mga planta ng langis ng Iran. Sa isang pag-uusap kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, binigyang diin ni US President Joe Biden na dapat maging proportional ang magiging tugon ng Israel. Nagpapahayag din ng pagkabahala ang mga kaalyado ng US sa Gulf tulad ng United Arab Emirates, Bahrain at Qatar sa posibilidad ng pag-atake sa mga planta ng langis ng Iran. Ayon sa isang Arab diplomat, maaari itong magdulot ng negatibong epekto sa ekonomiya at kapaligiran ng buong rehiyon. Ang administrasyon ni Biden ay lubos na nag-aalala na ang patuloy na palitan ng mga atake sa pagitan ng Iran at Israel na nagsimula noong mas maaga pa ngayong taon matapos ang pag-atake ng Israel sa konsulado ng Iran sa Damascus, ay maaaring magtulak sa isang mas malaking digmaan sa rehiyon. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang tila humihinang impluwensya ng US sa Israel nitong mga nakaraang taon. Sa kabila ng mga tawag ng Estados Unidos para sa pagpigil, patuloy na ipinagwawalang bahala ng Israel ang mga panawagang ito, lalo na sa mga operasyong isinagawa sa Gaza at Lebanon. Hindi rin kinonsulta ng Israel ang US bago isagawa ang malawakang pag-atake noong nakaraang buwan na nagdulot ng pagkasira sa mga kagamitan ng Hezbollah tulad ng mga pajer. Dagdag pa rito, inasinta at pinatay ng Israel ang lider ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa Beirut, na labis na nakaapekto sa isang kasunduang pansamantalang tigil putukan na ipinapanukala ng Estados Unidos at France. Halos 48 oras bago ito nangyari. Sa kasalukuyan, hindi pa nagdedesisyon ang Security Cabinet ng Israel kung paano nila isasagawa ang kanilang susunod na hakbang ayon sa isang opisyal ng Israel. Bagamat lumiliit ang agwat ng posisyon ng US at Israel, hindi pa rin malinaw kung magpapatuloy ito. Ipinahayag ng isang mataas na opisyal ng administrasyon ng US na tila nagdududa sila sa transparency ng mga plano ng Israel. Hanggang noong nakaraang linggo, wala pang katiyakan mula sa Israel na hindi nila tatargetin ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Ang Israel ay matagal nang nagpaplano ng mga atake sa mga kakayahan ng Iran sa nuklear, at noong 2 taon lamang, isinagawa nila ang isang simulasyon ng pagsalakay sa mga ito. Pinaghihinalaan ding sangkot ang Israel sa mga pagpaslang sa mga siyentipikong nuklear ng Iran sa mga nakaraang taon. Nagbigay ng matinding babala si Yoav Gallant, ministro ng depensa ng Israel, sa Iran tungkol sa magiging tugon ng kanilang bansa. Sinabi ni Gallant na magiging makapangyarihan, tumpak at higit sa lahat, nakakagulat ang kanilang pag-atake, at idinagdag pa niya na hindi maiintindihan ng Iran kung ano ang nangyari at kung paano ito nangyari. Sa kabuuan, gusto ng mga Gulf states
na manatiling walang kinalaman sa gulo, ayon sa isang Arab diplomat. Kahit na binalaan ng Iran na ituturing nilang kalaban ang sinumang tutulong sa Israel, malabo rin na tulungan ng mga kapitbahay ng Iran ang Tehran kung sakaling umatake ang Israel. Ngunit sinabi ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar sa parehong US at Iran na hindi nila papayagan ang Israel na gamitin ang kanilang airspace upang umatake sa Iran, ayon sa isang Arab diplomat. Ipinahayag din ng isang opisyal ng Jordan na poprotektahan nila ang kanilang airspace mula sa anumang hindi autorisadong pagpasok, anuman ang pinagmulan nito. Naniniwala ang US na ayaw ng Iran na masangkot sa isang malawakang digmaan laban sa Israel at sinabi ni Abbas Araghchi, ministro ng ugnayang panlabas ng Iran, ngayong linggo na si Netanyahu daw ang nagnanais ng digmaan. Patuloy din na hinihimok ng US ang Tehran na kalkulahin ang kanilang magiging tugon kung umatake ang Israel, ayon sa isang opisyal. Bagaman regular na nakikipag-usap ang Qatar sa mga Iranian at ipinapasa sa US ang sinasabi ng mga ito, sinabi ng isang opisyal ng US na sa huli, hindi talaga alam kung ano ang gagawin ng Iran. May mga pangunahing tinig sa loob ng Iran na magkakaroon ng magkakaibang pananaw tungkol sa kung paano sila tutugon sa Israel pag umatake na ito, ngunit nakasalalay ang tugon ng Iran sa lawak at saklaw ng magiging pagsalakay ng Israel, sabi ng isa pang opisyal ng US. Sinabi ng opisyal na ito na ang mensahe mula sa Iran ay nananatiling pareho, kapwa sa publiko at pribado, mula nang maglunsad ang Tehran ng mga missile laban sa Israel noong unang bahagi ng buwan at wala pang makabuluhang pagbabago sa mensaheng ito. Lalo na interesado ang Iran na humingi ng tulong mula sa Saudi Arabia upang pigilan ang isang pag-atake mula sa Israel at gamitin ang kanilang impluwensya sa Washington upang tumulong na makahanap ng solusyon sa krisis, ayon sa Arab diplomat. 3 beses nang nagkita ang mga opisyal ng bawat bansa sa loob ng wala pang isang buwan at bumiyahe si Araghchi sa Saudi Arabia noong Miyerkules. Kitang-kita na sobrang kinakabahan na ang Iran sa nalalapit na pag-atake ng Israel. Makikita ito sa pagmamakaawa nila sa Saudi Arabia para humingi ng tulong. Ang Iran, na dati nagpapakita ng tapang, ngayon ay naghahanap na ng paraan para makaiwas sa posibleng mas malalang sitwasyon. Ang pakikipag-usap nila sa Saudi Arabia ay malinaw na senyales na hindi nila kayang harapin ang Israel ng mag-isa, kaya't umaasa sila na gamitin ng Saudi ang kanilang impluwensya para mapigilan ang atake o makatulong sa paghahanap ng solusyon. Ang kasalukuyang kapayapaan sa pagitan ng matagal ng magkalaban na Iran at Saudi ay nanganganib na masira kung papayagan ng mga Gulf states na gamitin ng Israel ang kanilang himpapawid upang umatake sa Iran. Ayon sa mga ulat ng Reuters, nang bumisita kamakailan ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi sa Riyadh, binalaan niya ang mga opisyal ng Saudi na gaganti ang Iran kung papayagan nito ang Israel na gamitin ang himpapawid ng Saudi para sa mga pag-atake sa Iran. Sinabi rin niya na ang mga teroristang grupong sinusuportahan ng Iran sa Iraq o ang Houthi militia sa Yemen ay maaaring gamitin laban sa Saudi. Ayon sa mga reports, sinabi ng Iran sa Saudi na kung bubuksan ng mga Gulf states ang kanilang himpapawid para sa Israel, iyon ay ituturing ng Iran na act of war. Hiwalay na iniulat ng Wall Street Journal na binanggit ang mga Arab officials na nagbabala ang Iran na maaari nitong targetin ang mga Gulf states at mga kaalyado ng US sa gitnang silangan kung gagamitin ang kanilang teritoryo o himpapawid sa pag-atake ng Israel sa Iran. Kasama sa mga binanggit na bansa ang Jordan, United Arab Emirates, Saudi at Qatar. Lahat ng mga ito ay may mga base militar ng US bilang mga bansang pinagbantaan ng Iran ng paghihiganti. Ang mga ulat na ito ay dumating sa panahon ng mabilis na tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa mga nakaraang linggo,
Pinalakas ng Israel ang mga pag-atake laban sa Iran-backed Hezbollah militia sa Lebanon at gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng paglunsad ng missile na pag-atake sa Israel noong Oktubre 1. Nangako ang mga lider ng Israel na gaganti sila sa Iranian attack at ilang mga pinuno, kasama na si dating Prime Minister Naftali Bennett, ay nanawagan na puntiryahin ng Israel ang programa ng nuklear ng Iran. Isa pang opsyon ay ang pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Iran. Ang isang pag-atake ng Iran sa Saudi ay malamang nawakasan ang kapayapaan na pinagtibay sa pagitan ng Iran at Saudi sa pamamagitan ng China noong 2023 kung saan muling itinatag ang kanilang diplomatikong ugnayan. Sa loob ng mga dekada, nagkaroon ng proxy war ang dalawang bansa kamakailan sa Yemen, kung saan sinuportahan ng Iran ang mga rebeldeng Houthi at ang Saudi naman ay naglunsad ng kampanya sa suporta ng mga puwersa ng gobyerno sa civil war ng bansa. Sa gitna ng mga alitan, inorganisa ng Iran noong 2019 ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Saudi sa silangan ng bansa. Ang Saudi at ang mga estado ng Gulf ay bumuo ng isang maluwag na alyansa na sinuportahan ng US upang labanan ang impluwensya ng Iran sa rehiyon, isang estratehiyang pinalakas ng US nitong mga nagdaang taon. Isa sa mga pangunahing kasunduan sa likod ng truse sa pagitan ng Iran at Saudi ay ang pagtigil ng Iran sa pagsuporta sa mga militanteng Houthi sa mga pag-atake sa Saudi, habang nangako naman ang Saudi na titigil sa pagsuporta sa mga militante sa Iran. Ayon sa mga analyst, ang kasunduan ay bahagi ng kagustuhan ni Crown Prince Mohammed bin Salman na patatagin ang rehiyon at gawing moderno ang ekonomiya ng Saudi. Sa kabila ng mga muling pagsiklab ng karahasan sa pagitan ng Israel at Iran, matapos ang mga pag-atake ng Iran-sponsored militia na Hamas noong Oktubre 7, 2023, ang kasunduan sa pagitan ng Saudi at Iran ay nananatiling buo. Ito ay sa kabila ng mga ulat na tumulong ang Saudi at iba pang mga estado ng Gulf sa Israel at mga kaalyado nito na pabagsakin ang mga Iranian missiles sa isang nakaraang pag-atake ng Iran na tinarget ang Israel noong Abril. Ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, kasama ang banta ng mas malawak na salpukan sa rehiyon, ay nagiging bantang panganib sa kasalukuyang kaayusan ng gitnang silangan. Ayon sa mga ulat, binatikos ng isang opisyal ng Saudi ang Iran sa umano'y pag-uudyok ng digmaan sa Gaza upang sirain ang mga pagsisikap na gawing normal ang relasyon ng Israel at Saudi. Ayon sa Saudi official, ang Iran ay may layunin na guluhin ang lumalaking ugnayan ng Israel sa mga estado sa gitnang silangan, partikular na sa Saudi, bilang bahagi ng patuloy na kampanya nitong gamitin ang mga proxy upang maghasik ng kaguluhan sa rehiyon. Ang pamahalaan ng Estados Unidos ay pinalawak ang mga parusa laban sa dalawang sektor ng enerhiya ng Iran upang pigilan ang kita na ginagamit umano ng Tehran para pondohan ang mga grupong proxy at magdulot ng gulo sa rehiyon. Ang mga aksyon na ito ay ginawa bilang tugon sa missile attack ng Tehran sa Israel kamakailan, ayon sa pahayag ng Treasury Department ng US. Ayon sa pahayag ng kalihim ng Estado ng Amerika na si Antony Blinken nitong Biyernes, matapos ang unprecedented na pag-atake ng Iran sa Israel noong Oktubre 1, ginawang malinaw ng Estados Unidos na magkakaroon ng kaparusahan para sa Iran. Ipinahayag din ni Blinken na ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng mga hakbang upang maharangan ang daloy ng kita na ginagamit ng rehimen ng Iran para punduhan ang kanilang nuclear program, pagpapaunlad ng missile, pagsuporta sa mga teroristang proxy at kasosyo at pagpapalaganap ng kaguluhan sa buong gitnang silangan. Kasama sa mga proxy na tinutulungan ng Iran ang Hezbollah, na kasalukuyang nakikipaglaban sa Israel sa Lebanon, at ang Hamas na nasa Gaza.
Ang mga grupong ito ay bahagi ng mas malawak na alyansa ng mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran, na may operasyon din sa Iraq, Syria at Yemen. Ang pagpapataw ng parusa sa mga sektor ng enerhiya ay isang mahalagang hakbang ng Estados Unidos upang makasama sa diplomatikong pressure laban sa Iran. Ang hangarin ay pigilan ang karagdagang kita na maaaring gamitin sa pagpapalaganap ng karahasan at pagsuporta sa mga grupong nagdadala ng kaguluhan sa mga apektadong rehiyon. Sa kabila ng mga ito, nananatili ang tensyon sa gitnang silangan habang pinag-iisipan ng Israel ang kanilang tugon sa mga naging aksyon ng Iran.